Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas sa pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda na simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyo, tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandaang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyo nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay namin magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nila ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tayo pong lahat.
Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo nung kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ro'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yaong taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay sa kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat.
Ngayon po ay Miyerkules para sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay naghahanda o inihahanda para sa pagdating ng Espiritu Santo. Kung nung linggo ay umakyat si Jesus sa langit, sa darating na linggo, ang pagbaba naman ng Espiritu Santo, ang pangakong patnubay para sa ating lahat. Kung kaya po, bago umalis o sa konteksto ng ating pagninilay, bago pa umakyat si Jesus sa langit, ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad. Biruin mo, si Jesus, nasa kanya tayo nagdadasal, pero si Jesus din ay nagdarasal para sa atin, para sa kaligtasan natin. Hindi lang ng mga alagad, kundi pati yung mga sasampalataya pa lang sa Kanya, ipinagdarasal na niya. Hindi ko alam kung anong mga dasal natin, Kasi malinaw, yung nilalaman ng dasal ni Jesus ay pampalakas ng Kanyang mga alagad. Ingatan sila. Kasi mayroong mga karanasan at dapat pagdaanan ng mga alagad na hindi pwedeng hindi nila maranasan. May mga pangyayari sa buhay nila na kailangan nilang daanan. Walang shortcut. Walang pwedeng magsabing, wag na lang yan. Walang pipiliin, kundi lahat ay dadaanan. Kaya ang dalangin ni Jesus ay katatagan para sa kanila, kaligtasan para sa kanila. Hindi buhay na walang problema, kundi yung sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng problema, sila ay ingatan, sila ay mas maging matatag. Malinaw ba? O baka nakatulala na naman. Kahit nagsasalita ako, may pumapasok ba sa inyong isipan? Kasi kailangan natin makita yung nilalaman ng dasal ni Jesus na dapat sana ganun din ang nilalaman natin kasi yung ini-expect natin na pag nagdasal tayo sa Diyos, kapag sumunod tayo sa Diyos, pag naglingkod tayo sa Diyos, ang ini-expect natin, walang problema. Ang inaasahan natin, hindi ka magkakasakit. Ang inaasahan natin, hindi ka kakapusin sa pera. Tama ba, mali? Parang ngayon, naririnig natin sa balita, paparating na, papasok na sa bansa natin ang bagyo, hindi lang basta typhoon, super typhoon. Ano ba, ipagdarasal ba natin na sana wala ng bagyo? In nature yan. Kung mawala ang bagyo, kung mawala ang ulan, sino magdadala ng tubig sa mga bundok? Nature yan. Ano ka? Haharangan mo? Pagbabawalan mo? Ano? Bahagi ito ng kalikasan, lahat. Kahit nga yung lamok na kumakagat sa mga binti ninyo, mayroong silbi sa mundong ito . Kaya lang, madalas sinisisi natin kasi pag nagkasakit ka, dahil sa lamok. Dahil ba sa lamok o dahil sa kaburaraan natin? Anong nilalaman ng panalangin ninyo? Ano ba, bago tayo umalis, anong gusto mong sabihin sa Diyos para sa mga iiwanan mo dito? Natatakot kang umalis kasi alam mong hindi nila kakayanin? Si Jesus, alam niya, kakayanin ninyo. Kakayanin natin. Minsan kasi ang problema, may mali tayong pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Akala natin pagmamahal yung bang sasabihin mong, ako na lang ang magkasakit. Wag na yung mga batang ito. At pagka minsan, ayaw nyo nga silang nadadapa, nasusugatan. Ayaw nyo niyan.
tinan nyo, yung mga batang hindi nadapa, yung mga batang hindi nasugatan, yung iniwasan nyo kasing masaktan sila, sila yung mahihina. Nangangamba ka, paano ka pag umalis? Paano sila pag umalis ka na? Ang tanong nga, tinuruan mo bang maging matatag ang batang yan? Baka wala ka nang inatupag kundi, Lord, sana payamanin mo anak ko. Lord, sana papasahin mo sila sa board. Lord, sana maging maginhawa, makapag-asawa sana ng mayaman, Lord. Hindi mo tinuruan pa paano mabuhay. Paano ba simpleng mabuhay? Yung pagtuturo na paano maglaba, paano magluto, paano maglinis ng bahay, tinuruan mo ba? Minsan, kanina, naiisip ko, kasi dati, sinong hindi nakatikim ng palo dito? Lahat tayo nakatikim ng palo, no? Ngayon kasi, pag pinalo mo yung bata, ikukulong ka. Magrereklamo sila, ang sasabihin, child abuse. Diba? Pero tingnan mo nangyayari, napakalalamya o kaya napakadaling panghinaan ng loob kasi nga hindi dumaan sa pagsubok. Dahil tayo mismo ang nag-iwas sa mga yan na huwag silang masaktan, huwag silang mahirapan, huwag silang umiyak. Babalik ko ulit. Hindi ipinagdasal ni Jesus sa mga alagad na huwag silang pugutan ng ulo, huwag silang ipako sa krus, huwag silang i-martyrdom, huwag silang i-reject, kundi kung darating ang mga ito, maging matatag sila. At lalo tigit, mas magkaisa silang lahat. Kapag may problema, lalong kinakailangan na magtulong-tulong, hindi magkanya-kanya. Itinuro yan ni Jesus. Tayo ba, itinuro ba at itinuturo ngayon? Yung para hindi ka masabihan na pabayang ina, pabayang magulang, lahat na lang binigay nyo, naging tamad tuloy. Hindi na tuloy natutong magsikap. Unang apply lang, hindi tinanggap, wala na, bagsak na. Kaya ingat po, no? Huwag lang basta ipagdasal na maging maginhawa ang buhay, kundi turuan nyo sila. Turuan natin. Turuan din natin mga sarili. Parating ang bagyo, ano ang dapat gawin? Maghanda. Gusto ba natin? Ano ba pagdadasal natin? Lord, sana wag nang pumasok dito sa amin. Saan mo gusto papasukin? Sa Japan? Sa Hong Kong? Wag sana dito sa Luzon. Saan mo gusto? Mindanao? Diba? Yung pagiging resilient, yung pagiging handa, yung pagiging matibay, pagiging matatag, yan yung kailangan natin ituro sa bawat isa. At yan din ang dapat nating ipinagdarasal. Maging matatag nawa sila at lalong magtulungan sa mga panahon na may problema, lalo tigit kapag wala na tayo dito. Amen? Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos
at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay na walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw at sa kakayanan nito para kami dalisayin. Kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.